Good morning, guys! I'm in the kitchen and nagsaing ako. And then, bumili ako ng tuyo nung nagpunta kami sa Kabayan Filipino Store. If you guys haven't watched that vlog, at hindi ko na-include dun yung tuyo. So, anyway, if you guys wanna watch that vlog, I will link it down below. And, hindi ko pinilito yung tuyo. Nilagay ko siya dun sa ibabaw ng, yan, ano siya, nag-swimming yung tuyo sa aking sinaing. Kasi kapag pinirito mo siya, mangangamoy yung bahay. Ayaw ng amo ko yun. Kaya, nilagay ko na lang siya sa ibabaw ng kanin para maluto siya habang kumukulo yung kanin. Actually, nangangamoy pa rin nga pagka ganun. Pero, ano na siya, para bang in 100%, parang ano na lang siya, 10% na lang yung pangangamoy niya. So, bubuksan ko yung fan mamaya, yung exhaust fan para ano, mawala yung amoy. So, dinadry ko yung mga dishes na hinugasan ko kagabi kasi yung iba sa kanila hindi pa masyadong tuyo even though iniwan ko sila kagabi. So, yeah, good morning. I hope you guys having a great day. The video that I made yesterday was already up now and nakalimutan kong ilagay yung pakita sa inyo yung shoes ko. But anyway, ginawa kong thumbnail ng video ko yung shoes ko at saka yung bag na traveling bag na dadalahin ko. So, yeah, have a great day. I'll catch you guys later. I will just do my work around in here. Hey guys, nanonood ako. Pinapanood ko yung vlog ni Tambayan ni Chai ba yun? Tama ba? Tambayan ni Chai. Yung ano, isa siyang Pinoy vlogger sa UAE. Sorry. I was adjusting the volume eh. Masyadong malakas. Baka marinig ng amo ko. So, pahinga ko. Mamaya babalik ulit ako dun sa work ko. One day na lang alis na kami. Parang ayoko. Mahigpit kasi doon. Mahigpit yung pamilya ng amo ko and ng amo kong babae. Dito, pwede yung ganito. Manonood-nood ako ng ganito. Doon kasi, bawal. Ako nga lang yung katulong na may ganitong privilege. Kasi yung mga kapatid niya na may mga katulong, hindi nakakaranas ng ganito. Bawal sa kanila. Sabi nga, huwag ko daw ilalabas to kasi baka mainggit sa akin. Baka daw mainggit sa akin yung mga nila, mga katulong nila. So, yun. Pero, I will try na maka-vlog and then I will try to get back to dun sa mga nagsusubscribe sa akin. Kasi pinapanood ko rin sila. Tsaka therapy ko na rin yun. Basta nalulungkot ako, na-homesick ako, or something, blah blah blah. Nanonood ako ng mga vlogs, ganyan, o kaya video. Mga romantic comedy video, mga ganon sa YouTube. Yun yung ano eh, nag-push through sa akin kaya na mag-vlog. Kakapanood ko, napunta ako dun sa YouTube vlogging, napunta ako dun sa how to make money on YouTube, kung saan ako napunta. Actually, hindi ako fan ng makeup, guys. Hindi ako fan ng makeup. Sobrang simple kong tao. Hindi talaga ako nagme-makeup. Madalang din ako maglagay ng kung ano-anong kuti-kuti ko sa mukha, but then destiny play, basta na lang ang daming sumulpot na scars sa face ko, gawa ng acne ko, and then I had to learn how to make up, para matakban siya. So, ayun. Tsaka parang ang saya din mag-makeup, Sabi ko nga, naku, noon wala yung mga ganyan-ganyan. Ang ganda pala niyan. Ang ganda pala ng yung mga contact lens, yung mga ganyan, tsaka yung mga eyebrow threading, yung mga ganon. Anyway, sunod-sunod yung problema sa amin. Sunod-sunod. So, parang therapy ko na talaga yung panonood ng vlog, panonood sa YouTube.
music, ganyan, focus sa work. Yun na lang yung therapy ko. Sunod-sunod. Nung isang araw, minessage ako ng lola ko. Nasaan na ba yun? Sabi niya sa akin, wait, papakita ko sa inyo. So, minessage ako ng lola ko, ayan. Ayan yung message niya. Sabi niya, kagigising ko lang na mabuksan ko to nung isang araw. Sabi niya, patitigilin ko na si Kikay, yung nag-iisa kong anak na babae, kasi ang dami ng mga ginagawang kasalanan sa school. Kahapon, sinira niya yung notebook ng kaklase niya, tas ngayon, sinaksak naman niya ng lapis yung isa niyang kaklase. Ito yung sagot ko sa kanya, sa lola ko. Oh my gosh, ayaw mag-autofocus. Sabi ko, kakagising ko lang po. Patigilin nyo na nga lang po. Sabi kong ganyan. Hindi ko rin naman po alam bakit ganyan yung batang yan. Aba, sumusobra na talaga siya. Ano hong nangyari sa kaklase niya? Tapos, hapon na nag-reply yung lola ko. Sabi niya, mabuti nga, di nabulag. Pero sabi ng teacher, pareho lang daw na matigas ang ulo. Sabi ko lang yon na patitigilin ko na. Gusto ko lang na magtanda na siya at wag nang ulitin. Sabi ko sa lola, patigilin nyo na lang po. Pasensya na talaga lola, sabi kong ganyan. Tapos sabi niya, hindi, tinatakot ko lang siya. Sayang naman kasi nakakautay na siyang magbasa. Grade 2 na yung anak ko guys. Yung nag-iisa kong anak na babae. Ano pong sabi ng teacher at magulang ng bata? Palipat nyo na lang po kaya ng classroom. Sabihin nyo po umiiyak mama niya kasi ang sama ng ginagawa niya sa kapwa niya. Yun yung sabi ko sa lola ko. And then, hating gabi nag-reply si lola. Sabi niya, bukas sasabihin ko tulog na siya nang dumating ako galing sa pagsamba. Iglesia kasi kami. Yun. Tinakot ko si Kikay kahapon nang kami umuwi. Kinuha ko yung kutsilyo. Kunwari, puputulin ko yung kamay. Alam mo, umiiyak si Yami. Si Yami yung bunso kong anak na lalaki. Sabi niya, mama, wag mo putuyin. Bulol, putuyin. Kamay ni ate. Napatawa kami ng lolo mo. Yun. Tapos, this morning, nag-message na naman siya. Sabi niya, may sakit daw si lola taba mo. Di daw nakakabangon. Bali tong lola kong to, asawa siya ng lolo ko. Yung lolo ko, kapatid nung tunay kong lola. Are you guys getting me? Itong lola ko na hindi may sakit, na hindi nakakabangon, ito yung totoo kong lola, nanay ng nanay ko. So, bali itong lola na to, nakachat ko, kung saan ko iniwan yung anak ko, pinakuha ko lang sa kanya yung mga anak ko. Ano lang siya, bali, second lola ko lang siya, ganun. So, yeah. And then, with the update, ayan, ka-message ko rin si Inday Gudiday. Hello, Inday Gudiday. And then, ka-message ko rin si Ate Kerr. Ayun, Rosalyn Care. Ayan. Update ko kayo dun sa ex ko. Ito yung drops, kung saan makikita mo yung message ng mga taong hindi mo in-accept at hindi mo friend. So, ayan siya, nag-hi siya. Hindi ko in-open. Wala akong pakialam. And then, ito yung ate niya. Yan. Ginamit niya yung account. Kinukulit niya ako. Ang kulit-kulit. Ayoko pa naman ang kinukulit ako. Tapos, yun, kinukulit niya ako. Ginagamit niya nga yung account ng ate niya. Nag-message na naman. Sabi niya, asan na ba yun? Nag-miss call, panay ang miss call. Sinabi ko naman na hindi magko-connect yung miss call kahit na, yung call, kahit na acceptin ko kasi nga naka-ban yung online calls dito sa Saudi Arabia. Sabi ko. So, sabi ko sa kanya, panay ang miss call, ang kulit. Ayoko pa naman din yung panay ang miss call ng mga tao sa akin. Sabi ko sa kanya, nasaan na ba yun? Asan na? Yun, sabi ko sa kanya, nanonood ka ba ng balita o hindi mo ba nabasa ang sabi ko?
Nakaban ang online calls at video calls dito sa probinsyang pinagtatrabahuhan ko. Ibig sabihin, kahit anong tawag mo, hindi magko-connect. Sabi niya, ganun ba? Sensya ka na ha. Sige pala, tulog na lang pala ang mga anak mo. Ingat palagi dyan. Yung, alam mo yung message na parang kinokonsensya ka niya or something, blah blah blah. Tapos sabi ko, di syempre, para akong nakonsensya, para akong nasakta na pakiramdam ko parang hinahantay ako ng mga anak ko, ganun. And wala akong magawa kasi nga wala akong Saudi SIM. Tapos ban pa yung online ko. So I said, please lang, umiiwas ako para hindi ako ma-homesick. Hindi ako nagme-message dahil lalo ko lang namimiss anak ko. Kaya sana bigyan nyo ako ng space. Hanggat maaari, hindi ako nagtatanong sa anak ko para lang hindi ako ma-stress at mag-alala. Wala rin naman ako magagawa kasi malayo ako. Kaya kung tahimik ako, sana igalang nyo. Hindi ibig sabihin nun wala akong pakialam. Si Kikay nga at Lola hindi ko pinagkakausap o chinachat. Kasi kapag nababasa ko balita sa anak ko, naiisip ko, dapat nandun ako eh. Dapat ako yung nandun. Naiiyak na lang ako. Kaya igalang nyo naman pananahimik ko. Kung gusto nyo makausap si Lola at si Kikay, eto number nila. Tapos binigay ko yung number ni Kikay, ni Lola at ni Kikay. Tapos nag-reply siya. Sabi niya, kaya ayaw kong kinakausap to eh. Binibigyan ng masamang kahulugan yung mga sinasabi ko. Asa na? Ayan Sabi niya, grabe ka naman magsalita, igalang talaga. Sensya ka na kung naabala kita dahil sa mga anak mo dito sa akin. Minsan na nga lang mag-message sa'yo, naging bastos pa pala ako sa'yo. Sorry ha, tao lang kasi eh. Sabi niya. Tapos sabi niya, sige, try ko tawagan si Lola mo at ang anak kong si Kikay. Sabi niya ganyan. Sige na, hindi na may mag-abala pa sa'yo. Pasyalan mo na lang ang mga anak mo dito pag uwi mo sa November. Kasi sabi ko uwi ako November kunin ko yung mga anak ko. Sana maalala mo sila ha, kung gusto mong makasama mga anak mo pag uwi mo, okay, binibigyan kita ng karapatan dahil matagal din silang nawalay sa'yo. Sana mamiss mo sila. Yung mga gano'n, nakakaasar yung message niya. Kayo guys, ilagay niyo yung sarili niyo sa message niya, diba? Nakakaasar. Tapos, nireplyan ko siya kasi ang dami-dami niyang sinasabi. Sabi ko, kaya ayaw kitang kausap eh. Sinabi ko lang igalang, binigyan na ng mahaling kahulugan. Ano pa nga yung sabi mo dati? Mayabang ako. Minura mo pa ako dati, 'di ba? Buti nga kinakausap pa kita pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko sa'yo. Tapos sabi niya, alam ko naman na siya yung si Kiko, pero sinabi niya pa rin, hindi ako to, Wally, si Kiko. Walang alam si Jeline dito kasi akala ko si ate yung kausap ko, yung ate niya, pero alam ko na siya yun. Sabi niya, common sense, Wally, wag na nating balikan ang nakaraan sa atin, andun na yun eh, wag na tayong magsisihan. Ang mahalaga sa mga anak na lang natin, okay? Ang laki na kasi ng pinagbago mo, masyado ka nang ma-pride, wag ka lang maging chicken para hindi ka makain ha. Sabi niya ganyan. Nagpapatawa siya pero hindi ako natatawa. Honestly guys, matindi talaga yung galit ko sa kanya. Akala ko nga napatawad ko na siya pero hindi pa rin pala. Talagang matindi yung galit ko sa kanya. I will do a vlog. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano kami naghiwalay, kung paano ko nag-move on. I will do a vlog on the future, so you guys just wait. So anyway, yun muna i-share ko sa inyo. And then, oo nga pala, binalak ko yung ate niya. Kasi nga ginagamit niya yung account ng ate niya para ma-message ako. Ayokong ma-stress guys kasi uuwi na rin naman ako. Ito yung picture ng anak ko na pinadala ko sa kanya. Sa ate niya, na siya pala ang nakakita. So, ayan, nakalagay block. Naka-block siya sa Messenger pero hindi siya naka-block sa Facebook. So, makikita niya pa rin ako. Dito lang, hindi niya ako message sa Messenger kasi naka-block siya sa Messenger.
bakit hindi ko siya binalak sa Facebook? Hindi ko siya binalak sa Facebook kasi gusto ko makita niya kung gaano ko kasaya nang wala siya. Windax, hugot, ganun. So anyway, grabe, wait. Hi guys, nag-message ulit yung lola ko, ang liwanag, grabe. Sabi niya, kaya pinapasabi sa'yo ng lola mo na may sakit si ate. Tabam kasi papunta doon si lolo para bisitahin, kung pwede mo daw nabigyan mo siya ng kahit 1K. Nagpadala ako sa kanila ng 8,000 something budget nila ng anak ko, dalawa yung anak ko, tapos sila mag-asawa. Budget nila hanggang pagbalik namin ng September, baka 14 or 20, babalik na kami. Magpapadala na lang ulit ako sa kanila, sabi ko. Tapos yung papadala ko sa kanila, budget nila, tapos yung matitira, pang arkelan nila, pansunto sa akin. So, ang mangyayari ngayon, nasaan yung 8,000 na pinadala ko sa kanila? Siguro hindi kasya, naisip nila. Parang hindi nga kasya. So, yun, sabi, magpadala daw ako ng extra 1K. Bibigay kay lola. So, sinaid ko yung wallet ko. Magpapadala ako. Yung wallet ko, meron siyang pera. Pero meron pa rin ako yung savings, guys. So, yun. Yung wallet ko pang emergency yun. So, yun. Sasaidin ko yung wallet ko. Ito, isa pa to. Ito. Elementary friend ko to. Tapos, nangungutang siya. Kasi, magka-apply siya for call center. Niyayaya niya nga ako mag-call center Kaya lang ang problema, yan nga, sunod yung problema ko, yung anak ko, si lola, yun. So, hindi ko siya mapapautang. Hindi ko talaga ugali, guys, na magpautang at saka mangutang. Kasi masakit pareho yan sa ulo mo, yung mangutang ka at saka magpautang. Pareho silang masakit sa utak. Pero, mabait. So, yeah, share ko lang sa inyo. By the way, wait. Ito nga pala yung share ko sa inyo kasi sales sa Jarir, 'di ba? Sabi ko sa inyo. So, meron na silang website. Kasi nung nakaraan wala, chinek ko. Pero ngayon meron na. So, ayan yung mga nila. Tignan niyo, mura lang. Lenovo IdeaPad, Intel Core i3 siya ha, 1,300. 13,000 lang siya sa pera natin. Or sabihin na natin 15K. Mura na rin. Kasi tumingin ako sa ng Pilipinas, sa laptops, laptops in the Philippines. Basta pumapatak siya sa Intel iCore 5, Intel iCore 6, Intel iCore 6, Intel iCore 3, yung mga ganon. Ay, mali. Intel Core i3, tsaka Intel Core i5. Mahal talaga siya, pumapatak na agad siya sa 20 plus, 30 plus, 40 plus. Ito, tingnan ninyo. Ang labo. Ayaw mag-focus ni camera kasi yung kamay ko malakot. But, this is, tayo mo mag-focus. Lenovo IdeaPad, Intel Core i5. Tingnan niyo ha. 1,551. So, translate mo siya sa pera natin, mga 17K lang siya. Tingnan mo ha. Oh. Tapos kagabi, tinanong ko yung anak ng amo ko. Sabi ko, kung sakaling bibili ako, anong maganda? Lenovo IdeaPad. Ito. May isa pa silang sale Nasaan na ba yan? Tingnan nyo to ha. 649. So, bali papatak siya ng 7,000 something lang. Ito, Lenovo 1100s laptop. Intel Atom naman siya. So, ayoko niyan. Mababa lang siya. Kailangan nasa Intel iCore 5. Ito. Sabi ko, ano bang maganda? Lenovo o Asus o HP? Sabi sa akin, piliin ko daw HP.
Kasi yung anak ng amo ko HP siya. Kaya lang Intel Core i7 naman siya. So yun na sabi niya sa akin. Puro puro gastos yung nalalaman ko Pero kasi parang dream to, 'di ba? Dream. Tsaka mura na 'yan, tingnan mo, Acer Intel Core i5. Ang ganda ng kulay, red. Mura na siya kung tutuusin. Ano ba? Acer ba o HP? Pareho lang silang 1669. Dapat ilista ko to tapos pagtansyahin ko HP. Yan Oh my God, ano ba? Ay nako, sayang guys. Gusto ko talagang bumili. Nga pala, kung bibili ako guys, magkakaroon ako ng problema kasi ang dami-dami ko ng gadget. Kukwestiyonin ako nito pagka uuwi na ako. Kukwestiyonin ako nito sa airport. Kailangan nasa akin yung resibo, kailangan meron akong consent sa amo ko na nagpapatunay na akin talaga yun. Marami silang itatanong, ba't ang dami-dami mong gadget, ganyan sila. Kasi ilan na yung tablet ko, 3, tapos isang cellphone. Kung bibili ako ng lapi, problema talaga. Kasi marami na. 3 tablet, isang cellphone, tapos isang lapi. Itong ganda guys. Ang ganda. Ito siya, Acer Aspire Intel HD Graphics. Ano ba? I-compare ko kaya to. So, yun lang guys. I-share ko lang sa inyo. Hey guys. Anong oras na? 10:59. 10:59 na. Yun. So, tapos na ako ng trabaho ko and nagpunta kami ng Anjas. Tapos nagpadala ako sa lola ko para dagdag dun sa budget kasi nga may sakit yung isa kong lola. Bibisitahin nila. So nagpadala ako. Maliit lang yung pinadala ko. Kasi nagpadala na ako ng pang-budget kumbaga pandagdag lang yan. So yun, nakalabas kami. Yung sama ng pakaramdam ko guys, masakit yung balakang ko at saka yung tiyan ko. So I had here hot pack. So lalagay ko siya sa tiyan ko at saka sa likod ko. So yeah, I'm gonna end the vlog right now. I'm gonna end the vlog at this point kasi magpapahinga na ako. Big day tomorrow kasi tomorrow is the last day bago kami lumipad. So yeah, hindi nyo na masisilayan yung mukha ko kasi nandito ako sa kwarto ko, madilim. Ang ginagamit kong ilaw, yung ilaw ng camera ko, ilaw ng phone ko. So okay nga, ang galing. Meron siyang sariling light kapag mag-film ka ng gabi. So yeah, ang dami kong message, ngayon ko lang nabuksan. So good night guys, have a great day from where you are. Always take care. God bless. I love you all. Thank you for watching. Good night. Good night.